Maraming kabataan iniisip, mag-aantay ako kasi wala pa. So napilitan lang sila mag-wait without knowing na sa mata ng Panginoon, everything there's a season. And sa bawat season na yun, may purpose yun. Even the season of waiting, inahayaan yun ng Panginoon for a purpose. So for you, ano yung naitulong ng waiting season? Ikaw muna, anong na-help sa'yo ng waiting season? Parang ano siya formative years. Tama ba yung term? Formative. Halimbawa yung isang babae na buntis. Hindi man pwedeng buntis na ako tapos iaan ako na to bukas. For me, naging very productive yung years na yon sa akin kasi doon ako natutong magluto, natutong maggitara, natutong mag-lead. Meron ako mga na-disciple nung time na yon. I know I discovered my purpose while I'm being formed. Sa sobrang di makapag-antay na maraming mga kabataan, they jump right away sa pakikipagrelasyon nang nakakalimutan nila na hello, hindi to season para makapagrelasyon. Season to learn many things, to build yourself. For me, waiting season has been a season of building. I remember, nasa middle ako na ng waiting season. Yung isa kong favorite worship leader back then, si Carrie Joe. Meron siyang kanta na Waiting here for you with my head lifted high in praise. Share niya yung song story. Tapos sa dulo, kinongclude niya na whatever you're waiting, I hope you're not just waiting for answered prayer or for anything in this world, but you're waiting for the Lord. Parang biglang na-break lahat yung thinking ko about waiting. Nasa isip ko dahil single ako, all throughout my singlehood, ang inaantay ko lang ay kung sino ang Prince Charming na dadalhin ni Lord sa buhay ko na siyang tatapos ng singlehood ko. Sa moment na yun, biglang na-open yung mind ko na, what if hindi dumating? Am I fine? Yun yung isa sa tinuro sa akin ng waiting season, to wait on the Lord, not on the things that I want to have. It also means na whatever the Lord wants for me, dapat okay ako doon. Dumating ka sa point na okay ka kahit di ka na mag-asawa. Oo. Doon sa moment na yun, yung defining moment na, ay, okay, that pala inaantay ko si Lord. Which is yung pagbalik niya, waiting in His presence, to encounter Him, encounter me every day. Basta defining moment siya sa akin kasi kada season nga may inaantay tayo. After mo magkaroon ng boyfriend, antay mo naman, kailan kaya siya mag-propose? After ma-propose, kailan yung wedding namin? After ng wedding, ayan na, ang antayin naman. Mostly, ipapressure kayo ng mga tao na magkaanak. Pag nagkaanak, okay, makakapagtapos na yung anak mo. Meron kang inaantay kada season. Hindi lahat pare-pares ng journey eh. Hindi rin maganda na yun yung nasa isip mo lang, na goal ng life. Hindi eh. You should wait upon the Lord. Kaya maraming stress, depressed, frustrated, disappointed sa life kasi ang inaantay natin is the things of this world. Hindi si Lord. Lahat na apektuhan, lahat ng bagay na gugustuhin kong antayin sa buhay, lahat nagbago. Dahil dun sa moment na single ako, the Lord opened my eyes. Siya pala dapat yung inaantay. Waiting season is a season of building the foundation, anchoring yourself kay Lord, building yourself, preparing for whatever is ahead. Ano man yung kalooban ni Lord. That's right. Ang daming decision making na gagawin mo, no? Nang single ka, na mag-define sa susunod na season, sa waiting season. Diyan talaga mahalaga mabuo yung mga tamang mindset, mas makuha natin yung heart ni Lord, mas maunawaan natin kung ano yung gusto niya for us.